Vice Mayor Dodot Jaworski na ba ang i-endorso ni Mayor Vico Sotto sa 2028? Yan ang isa sa pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto nyo po ng gantong content ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel at kung naniniwala kayo na pang presidente na po or pang pangulo na po ang butihing Mayor Vico Sotto ay pakilike naman po at pakishare naman po ang video ko na to para mas marami pa po ang makapanood ng mga uploaded video po natin. Again, maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at shoutout ko nga pala ang ating mga subscribers, mga solid viewers, especially yung mga Filipino working abroad or OFW na maituturing po natin na bagong bayani at tunay na bayani ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyo at para sa akin po, kayo po ang tunay na inspirasyon ko kung bakit patuloy akong gumagawa ng video about kay Mayor Vico Sotto at sa mga noontime shows. Again, thank you so much at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, hindi po talaga maikakaila na isa sa prioridad ng butihing Mayor Vico Sotto para po sa Lungsod Pasig ay ang healthcare ng kanyang nasasakupan. Knowing him naman po mga kaparokya na result-oriented ang soon-to-be president at kilala din ito sa action, yung hindi puro pangako na napapako. So yun nga po mga kaparokya, kahapon nga po ay naimbitahan po ito para pasinayahan ang bagong gawang ospital sa Lungsod Pasig na Prime Hospital and Medical Center na kung saan apparently ay may pang i-endorso ito na hahalili sa kanya after ng term nito sa lungsod po ng Pasig. At may pag-aamin din ito mga kaparokya na lubhang nahihirapan daw di umano ito sa isang bagay na mahalaga para sa mga Pasigueño. At tila may pahaging din ito sa nakatunggali nito noong nagdaang eleksyon. So ano to mga kaparokya? Tara ating panoorin ang pahayag na ito ni Mayor Vico Sotto. Ginagalang ko pong makasama kayo sa pagkakataong ito sa ating pagkakasinaya ng Prime Hospital Medical Center. Congratulations po sa inyong lahat. Kasama po natin ngayon ang ating napakahusay na Vice Mayor Dodot Jaworski. Sabi naman po yung Universal Healthcare Act. At tayo dito sa lungsod ng Pasig, tayo po sa lokal na pamahalaan. Talagang siniseryoso natin ito. Ang pangarap natin, ang isa sa ambisyon natin para sa ating LGU ay tayo yung laging mauna pagdating sa implementasyon ng Universal Healthcare Act. Talagang na-appreciate natin ba yung mga nagpapatayo, papagawa ng mga medical facilities kaya itong Prime na sumusunod at compliant sa lahat ng mga regulasyon ng ating pamahalaan. Alam naman natin para sa atin din naman. Kaya congratulations! Talagang nakakatawa po ito. At ngayon po, maya-maya, meron din tayong pirmahan ng Memorandum of Agreement between the local government, ang ating lokal na pamahalaan, at ang ating hospital. Nakapaloob po dun sa agreement, mababanggit naman po siguro mamaya, pero yung ibang mga discounts para sa empleyado. Pero sa totoo, mas excited pa po ako sa dalawang pang bagay. Una, gaya ng nabanggit ko, ay tungo sa Universal Healthcare. Sa totoo, hindi naman po kaya ng pamahalaan ng lahat-lahat. Kung titingnan po natin ang ibang modelo ng Universal Healthcare, dahil na lang sa kapitbahay natin na Japan, makikita po na halos lahat. May mga ibang modelo, may ibang jurisdiction na puro public talaga ang hospital. Pero meron po katulad ng Japan na 70 or 80% ng hospital ay actually private. Hindi gobyerno nagpapatakbo ng hospital, kundi private sector. Tumutulong na lang ang pamahalaan. Of course, may regulation, that's number one. Number two, tumutulong sila sa planning. Every 5 years, may bago silang plano, ina-assess yung kakulangan o kung ano yung
kailangan pa. Pero hindi pa rito, syempre, yung insurance system. Ganun din naman tayo with the PhilHealth coverages going up in the last few years. Sigurado po, nasa tamang direksyon naman tayo. Pero, ulitin ko po, ang totoo yan, hindi kaya ng pamahalaan gawin ang lahat-lahat. Kailangan talaga ng tulong, ng kooperasyon ng pribadong sektor. Yung isa pa po kinasabi ko na excited ako, ay marami daw kayong empleyado na tagalusod ng Pasig. Mga nakatayo sa likod, mga taga-Pasig po ba kayo? Yeah! Ayos lahat ng taas ng kamay, yung iba nakikitaas ng kamay. Dito po, sino pong mga taga-Pasig, yung mga nakatira niya, halos lahat daw po ng empleyado ng Prime mula sa, ito sila, mga proud Pasigino. Nakakatuwa po, no? Dito pa yung mga choral. Nasaan po yung mga members natin na may mga choir or choral kanina? Nandiyan sila, yung mga kumanta kanina, nasaan po sila? Dito. Yan. May tanong lang po ako sa inyo. Ano po yung katali sa ninyo? Gusto niyo mapatawag sa Blue Ribbon? Mas okay na po yung Blue Ribbon. Yung sa kalaban namin ng election, mas nakakatuwa. Pula yung sa kanila, Red Ribbon. So yun nga mga kaparokya, parang may pang build up on the part of Vice Mayor Dodot Jaworski doon na siya na kaya ang i-endorso ni Mayor Vico Sotto na hahalili sa kanya. Well, mga kaparokya, posible po yan. Though malayo pa po ang 2028, pero tingin ko the more na ikaw mismo ang kumausap, kumbaga personal mong kinausap ang tao para maging vice mo or vice mayor mo, ay posibleng ito ang i-build up niya para maging mayor in the next mayoral post. Kumbaga maraming natutunan si Vice Dodot at aral kay Mayor Vico Sotto, kaya why not, di ba mga kaparokya? Once na i-endorso ka ni Mayor Vico Sotto, malaki ang chance mo na manalo. Siguro pwede or posible din magpahinga muna sa politika si Congressman Roman Romulo. Or pwede rin po siyang magsenador, hindi po natin alam. Kasi tingin ko mga kaparokya, Mayor si Dodot Jaworski, si Simon Tantoco yung Vice Mayor, at si Angelo De Leon ang congressman, or pwede rin pong si Angelo De Leon ang vice mayor at si Simon Tantoco naman po yung congressman. Either way po mga kaparokya. Anyway, malayo pa naman po ang 2028 election. Isa sa napansin natin mga kaparokya kay Mayor Vico Sotto ay very vocal siya sabihin kung ano ang problema nito. Kumbaga, aminado siya kung saan may kakulangan ang lungsod nito, at yun nga po ay sa health care, which is tulad ng sinabi nito mga kaparokya, hindi daw kaya ng pamahalaan na suportahan ang health care, kaya malaking tulong ang pakipag-partnership sa private sector or private hospital tulad ng Prime Hospital and Medical Center na pinasinayahan ng butihing mayor kahapon. At ang maganda pa dito mga kaparokya ay maraming Pasigueño ang empleyado ng nasabing hospital. So malaki ang benefit ng pamahalaang lungsod dito. Talagang mapapakinabangan ng pamahalaang lungsod ang nasabing hospital. Natatawa ako sa pahaging ng butihing mayor sa mga diskaya kasi nga yung Coral or yung Pasig Coral ay nakasuot na blue ribbon sa uniform nila, kaya yung mga diskaya ang napagdiskitahan. Kalug din talaga si Mayor Vico Sotto. Diyan ako bilib kay Mayor Vico Sotto. Aside sa politics ay marunong siya bumagay. Kumbaga talagang millennial na politician. Kapag matanda kausap niya, matanda din siya mag-isip. Pag bata, kaya niya maging kengkoy kung minsan. Tapos ikukumpara kay Kiko Barzaga. Mga DDS talaga may maikumpara lang, gagawin ang lahat. Masira lang ang butihing mayor na soon to be president nitong ating bansa. So kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo hinggil dito? Tingin nyo si Vice Dodot na ba ang susunod na mayor ng Pasig? Paki-comment naman po ang suggestion nyo.
patungkol nga po dito. Pero bago po kayo mag-comment mga kaparokya, ay please pakilagay naman po ang hashtag Protect Mayor Vico Sotto at Mayor Vico Sotto for President. Pakisama naman po sa comment ninyo. By the way, congrats nga po pala sa newest hospital ng Pasig sa pakipag-partnership nito sa pamahalaang lungsod. Maraming matutulungan ng Pasigueño at kalapit na lungsod ang bagong hospital na ito. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo. Lagi po tayo magdala ng payong pananggalang sa init ng araw at sa pagbuhos po ng ulan. Nang sa gayon mga kaparokya ay makaiwas po tayo sa sakit. So again, thank you so much and God bless.